Gabi ng Misteryo. Yung, di ba tatlo yung bola na yon? Isa lang doon yung sobrang active talaga. Kaya papansinin mo yung mga ghost hunter na gumagamit ng bola. Isa-isa lang umiilaw. Tsaka umiilaw siya, hindi naman talaga siya gumagalaw talaga. Kaya ang advice ko, kung gusto nyong gamitin yon, ilagay nyo sa bote ng ng mineral water na nandun lang siya para mapatunayan yung gumalaw talaga. Okay. Kasi kung nyo lang Gabi ng Misteryo. doon, Ito sa Ray, Yes. ayun. Ito, rempad to. Yan naman, rempad naman yun. Uy, Pero, branded branded, may kamahalan yan. Nasa 30 mil yata yan. Di, wala naman ito isa. Ano naman yan, Aaron? Ito yung spirit box. Spirit. Paano napapagana yung spirit box na yan? Gabi ng Misteryo. Magandang ganun. So, ano pa yung mga in-explore ninyo ng mga device, Sir Lance? Yes, sir. More on, yun nga, sa EMF triggered kasi siya. So, tsaka, kumbaga para sa amin kasi yun yung para medyo maganda gamitin. Kapag EMF, kasi sabi nila, yung mga multo, they manifest as parang electromagnetic field. Yes. So, to trigger, imbes na gumamit ka ng motion, inaano namin is yung EMF, yung parang electricity yung or energy yung kailangan niya ma-detect imbis na motion. Gabi ng Misteryo. Encounters, mga sightings ito. Doon ba'y palatandaan na talagang malapit na mga experience o meron kayong sightings ng mga UFO? Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels beyond human comprehension. Us. Wow, the propulsion system. Mapaligaya mo yung audience mo sometimes ganun. To satisfy yung kanilang inaasahan sa iyo. Namihasa kasi kadalasan yung mga ghost hunter. Hindi lang sa Mindanao baka sabihin. Kahit sino. Kahit sino ang namihasa kahit kasi international minsan, ghost hunting, parang pinamihasa nila yung audience na kailangan mo yung makita. Na supposed to be dapat pag mag-ghost hunting ka, samahan nyo kami kung totoo ba o hindi ang balita. Correct. Ganun dapat Correct, dapat ganun. Hindi yung iba kasi ang ginagawa, tingnan nyo mamaya, may makikita dito. May umiiyak. Tapos bigla may umiyak nga, Galing no iba napipredict na nila yung mangyayari sa mga video nila Pero definitely, kapag may mga hauntings, like tulad yan Manila Film Center, yung mga haunted places, talagang merong mga activities dyan. Documented naman kasi. Oo, kasi based on history, meron naman talaga mga experiences, mga paranormal activity. Pero, ganun nga dapat ang approach Kaya lang, syempre, kailangan dito ng mga gadget. Lalo na yung flashlight. Diyan tayo nayayari sa flashlight pag sobrang dilim yung lugar, di ba, Sir Lance? Kaya nandiyan dyan ng Flashlight Manila, nag-o-offer kayo ng ganyan. Actually, sir, pagdating sa ghost hunting, mas, within our group, kami, mas, nag-explore kami sa ibang mga gadgets. So, for example, di ba meron ka nang nagawang motion sensor? Yung parang in-improve mo yung REM pad ba yun? Opo. Parang own version? Opo. Pero Bell yung Actually, kinopy lang naman din sa sa US. So, pero mas practical dito. Opo, sir. Tapos ang ginawa namin, mas sinirapan namin yung way to trigger. Parang iba, para ma-trigger mo siya, kailangan at least 1 inch lang, ganun lang. Maganda yung approach na yun. Yung mas hinirapan mo. Opo. Yung hindi makantil lang ng konti, tumutunog na. Yes, sir. Kaya nung magkakasama kami sa Bit-Bit Bridge nun. Tapos, sorry, share ko lang kasi nung si Sir Ed, skeptic lahat Parang totoo. Lahat tayo, di ba? Oo, parang wala. Siya. Okay nga yun, di ba? Tinuturo ni Sir Ed na may nakita ako doon. Doon sa bandang puno, may nakita daw siyang something. Ngayon, in-introduce ko, sir, ito yung dead bell, ganyan, pinata ko sa kanya yung gadget.
Ginawa nila pag doon sa may puno. Tapos mga 12 feet away, nag-ano na siya, parang sinamon niya yung ano, yung entity. Oh, yung entity. Tumunog yung bell, sir, documented sa video ni Bo. Actually, so lumapit sa marami pa gadget. siyang ginawa. Nung una, nagkikwentuhan kasi muna kami. Doon tayo, di ba? Nandun tayo sa may parang shed. Tapos, ako talaga, alam naman ni Sir Ed yun, kaibigan ko naman si Sir Ed, wag naman sana siyang sasamaan loob sa akin. Skeptic talaga ako. Kasama naman talaga yung tanggap niya naman ako. Nung una, nagdududa ako na, sabi kasi ni Sir Ed, dyan sa may spot na yan, may nararamdaman ako. Di ako muna, baka mamaya nag-ano lang to si Sir Ed eh. Then nilabas niya yung dowsing rod niya. Di tinuturo ng dowsing rod doon. Tinignan ko, sir, baka may micro movement. Nakita naman doon sa video eh, baka may micro movement ka lang. Na ano, di ba soldier? Tapos ang ganda nga ng pagka-skeptic mo eh. Ang pinakahuli, nilagay na yung bell ni Sir Lance na kaka-introduce pa lang namin. Tapos nung sinamo niya, tumunog na, wala na. Mic drop wala na. Okay. Ganun ko na. Ayun. Magandang ganun. So, ano pa yung mga in-explore ninyo ng mga device, Sir Lance? Yes, sir. More on, yun nga, sa EMF triggered kasi siya. So, tsaka, kumbaga para sa amin kasi yun yung para medyo maganda gamitin. Kapag EMF, kasi sabi nila, yung mga multo, they manifest as parang electromagnetic field. Yes. So, to trigger, imbes na gumamit ka ng motion, inaano namin is yung EMF, yung parang electricity yung or energy yung kailangan niya ma-detect imbis na motion. So, kahit may dumaang dyan, hindi yan tutunog basta-basta. Kailangan may lumapit talaga. Maganda yun, no? Yes, sir. Imbis na yung motion, yung movement, yung energy. Opo. Tapos, tama. ang pinakamatindi dun yung kay Sir Ed, nasa loob ng toolbox na yung bell. Tapos may battery kasi yan, 'di ba? Para may ma-detect yung energy. So wala pa yung battery kasama si Jascreen. Tumunog yung dead bell, nasa loob pa siya ng toolbox. So imagine na kailangan nasa loob pa ng toolbox tumunog na. Opo. So kailangan siyang ganoon manually . So para tumunog. So paano ang hirap i-explain nun, sir, kasi nakalapag lang yung toolbox. Paano tutunog yun? Wala naman lumundag doon na pusa. Opo. Yes, sir. At saka sarado yung toolbox . So parang medyo ang hirap i-explain. Kasi yun ang disadvantage, diba, Brother B, Noriel. Gumamit na rin kayo ng mga motion sensor, no? Like, yung laruan ng pusa, yung bola. Ghost ball na tinatawag, yung laruan talaga ng pusa talaga yun. Tapos, kanaka-naka, pwede palang pwede mo madaya dahil sa baka biglang hindi pantay yung patungan, pwedeng gumugulong. O, diba? Actually, sir, kahit na kahit hindi siya gumulong, umiilaw talaga siya . Kasi meron siyang maliit na bulita sa loob na may debunk video sa YouTube na gagalaw talaga yun as a certain, hindi siya paranormal . Basta hindi ko mahirap explain. Tsaka pansin ko doon, Serbi, yung, di ba 3 yung bola na yun? Isa lang doon yung sobrang active talaga. Kaya papansinin mo yung mga ghost hunter na gumagamit ng bola. Isa-isa lang ang umiilaw. Tsaka umiilaw siya, hindi naman talaga siya gumagalaw talaga. Kaya ang advice ko, kung gusto nyong gamitin yon, ilagay nyo sa bote ng mineral water na nandun lang siya para mapatunayan yung gumalaw talaga. Okay. Kasi kung nyo lang doon, tapos hindi, Ito sa Ray, Yes. Ayun. Ito, rempad to. Yan naman, rempad naman yun. Uy, branded branded, may kamahalan yan. Nasa 30 mil yata yan. Di, wala naman to isa. Ano naman yan, Aaron? Ito yung spirit box. Spirit box. Paano napapagana yung spirit box na yan? Bali, siya, frequency siya, nagja-jump siya sa ibang frequency na mabilis, milliseconds. May antenna, saka static yung may tunog. May antenna siya. Ayun. Tapos nagja-jump siya milliseconds sa ibang station. Bali, imposibleng makabuo ng words. Yan din ang gamit mo, no? Pag nakabuo ka ng words doon, parang napaka-imposible. Tapos sakto pa sa tanong mo. Mas bago yan, sir, yung kanyang pwedeng i-record yung dyan, di ba, sir? Pwede i-record. Pwede i-record yung sa gamit niyang... Pwede ring ABP, pwede ka mag-ABP. Tapos meron siyang, may built-in flashlight na siya. Hindi rin biro maging ghost hunter, no? Kailangan mo rin ng investment. So,
Oh, God. Ayan, ano pa yung mga device mo dyan, Aaron? Ito lang, sir. Yung sir, itong REM pad ito naman. very Yung binabanggit ni Sir Lance. Mas accurate Ito yung naman ganito, yung yung mga isang sensor na yan. Sir Lance. Ano siya, sir, mahirap kasi siya, kung di mo dadayain, mahirap siya i-trigger, sir. As in, minsan, isang linggo mo lang iwan dyan yung gamit. Hindi talaga trigger. Basta wala activity. Opo, kasi sa bahay namin, ginawa ko yun pag may bagong gamit. Iniiwan ko lang dyan. Tapos inaantay ko talaga siyang for example, yung bell. Ano yun? 8 days bago tumunog yun. Parang, tapos nung tumunog siya, parang hindi pa ako sure kung baka may ambulansyang dumaan or maradyo yung... Kasi sa radyo natitrigger siya. Pag may... dahil doon sa frequency ng transmission. Yes, sir. So, baka may dumaan. Nasasagap. Opo. Hindi masagap yun. Opo. Oh. Kaya mahirap po talaga, mahirap po talaga masabi. Pero kung na-eliminate mo na yung mga factors na yun, for example, nasa haunted area ka, wala namang mga guard, wala ibang mga tao. Sobrang hirap ng parang parang hirap ng dayain pagka ganun eh. So, alright, tanungin ko lang si Soul J. Soul J, kailan ka ba nag-start ng ghost hunting? Actually, bago lang ako eh. Ano yung unang-una mong device na gusto mong kunin para to detect ng ghost? Yung kayang-kaya mo, kaya mong bilhin, yung ano yung una mong na-invest? Actually, nung nakita ko yung REM pad talaga. Talaga? Oo. Talagang pinag-ipunan mo? Hindi siya kausap ko si Sir Lance nung tinanong ko paano niya ni-reverse engineer yung So, gumawa ako ng sa akin ng which is hindi naman ganun kaganda yung compare sa ginawa niya. Kumbaga, pero gumagana. Gumagana naman. Oo. Actually, ngayon nga masyado ng mga high-tech ngayon, Brother B. Dati, ang mga ghost hunter lang gumagamit lang ng tape recorder. O di ba? O kaya meron pa yatang yung dowsing rod ni Sir Ed, iba pang ginagamit ng iba dati? Compass yata eh. Compass. Gumagamit manual talaga. Yun ang mahirap. Kasi sir, need talaga yun eh. Kasi yun ang magpapatunay sa audience mo na hindi mo niloloko-loko yung ginagawa mo. Hindi mo nire-rig yung paranormal activity. Pero ngayon din naano na rin nila, napapag-aralan na rin kung paano rin nila i-rig eh. Kahit na mayroon tayong mga high-tech devices na. Anyway, wala na tayong oras. Siguro I would ask you, Brother Aaron, ano ang mga advice mo sa mga would-be ghost hunters, mga gustong pumasok sa ganitong larangan? Ano yung unang-unang mong advice sa kanila? Bali kung papasok sila sa ganitong larangan, make sure na lagi silang may kasama. Kasi hindi lang naman multo yung kalaban natin dito eh. Siyempre may mga squatters sa lugar. Iniiwasan natin yung mapahamak tayo sa papasokin natin lugar. Kaya make sure na may kasama ka, tapos alam mo yung ginagawa mo. Yun lang. Security muna, yung sarili mo, Saka magpaalam. Baka ma-hold up eh. Ayan. Brother Aaron, maraming salamat. Please invite yung ating mga viewers, yung mga fans na tutukan ng yung mga video. Ayun, shoutout ko pala yung asawa ko, si commander ko, Janet. Ayun, shoutout sa iyo. Saka sa mga followers ko, saka follow nyo ako sa aking page, saka sa aking YouTube channel, Anywhere TV. Ayun lang, maraming salamat. Salamat, Aaron ng Anywhere TV. Una na kitang bitawan dahil nasa Saudi ka. Ayan, salamat. Noriel, any advice sa ating mga viewers, sa mga gustong pumasok sa ganitong larangan? Ayun, laging mag-iingat, tsaka yan, kailangan alam natin yung ginagawa natin pagdating sa pag-iimbestiga ng paranormal. Sa mga gustong maging paranormal investigator. Tsaka yung ano pa yung tanong? Kalimutan ko. Anong dapat nilang paghandaan? Anong gadget yung unang-unang dapat nilang bilhin o kunin? Yan. Basta may ano ba maganda? REM pad yun. Maganda yung REM pad. Mahal nga lang. Kaso mahal nga lang. Basta may camera ka. Yung mga phone apps ba gumagana pa ba yun? Pwede naman gamitin yung mga phone app. Basta tama lang kung paano gamitin. Iba ginagamit pa yung phone app na Necrophonics for spirit box eh. Pero hindi rin accurate. Mahina kasi saka iba yung ghost tube, hindi rin ganun ka-accurate yun.
Ha? Mababang ano kasi ang tawag dito, credibility ng mga ganong ano eh. Tama ba? Credibility. Si Brother B masyadong mag-analyze ng May debunk video ako nun, sir, yung necrophonic tsaka ano. talaga? Nasa channel mo Nasa yun? channel ko. Na-debunk mo na yun? Ano ba yung ghost tube? Nagpanggap ako na nandun ako kunyari sa haunted na lugar. Kung ano yung ikwento ko doon, nakakakuha ko. Auditory pareidolia yung nakukuha sa ano eh. Necrophonic eh. Talaga. Una muna nagkwento ako sa audience na ito may namatay dito. Kahit wala naman. Tapos yun ang makukuha kong sagot dun sa necrophonic. Necrophonic, yung ghost tube. Ghost tube naman ano eh. Ang nangyayari kasi tatanong, maglalabas ng word, yun ang susundan kasi ng ghost hunter. Instead na ghost tube dapat ang susunod sa tanong mo. Correct. Parang taliwas eh. Parang may, tanong ko pero ba't iba yung sagot? Parang ganon. May magsasabi, 12. Halimbawa, word na 12, sasabihin, ano ka ba? 12 years old ka ba? Sasakyan lang yung ano eh. Yung sinasabi ng ghost tube eh. Gabi ng Misteryo.